Yan guys, welcome sa ating vlog. Nakaangkas po tayo ngayon. May i-release tayong motor ngayon, kaya nakaangkas lang ako. Kasi yung motor na marirelease mamaya, ako yung magdadrive. Kasi yung may-ari, wala pang lisensya. Kaya yun, nakaangkas tayo. Hello, yun sa salamin. Hello. Pagkakuha natin ng motor, ibabiyahe agad natin ng Tagaytay mamaya. Akyat tayo ng tuktok ng Cavite sa may People's Park. Pwede naman ibiyahe yun basta isang araw lang. Kinabukasan, ano na, prone ka na sa huli. Sarap pala umangkas, no? Sana all. Yun, punta tayo ng Paliparan. Diyan lang sa Paliparan natin, yun, no? Nag-apply yung pinsa natin Nakikita niya ba yung sarili natin sa may salamin? Kita ba sa salamin? Low. Low. Yun. Ang ganda ngayon, ang lamig. Huwag lang sanang umulan. Pag umulan ano yan, hirap. Pero sarap ngayon, lamig. Pinauna ko yun ng pinsan ko doon, pinag-commute ko na. Kasi mamaya, angkas naman siya pagka-release ng motor. Tayo lang yung kukuha. Tayo lang yung magre-release. Dito na tayo sa Honda Rizal AutoZone Incorporated. Nandiyan na ba yung pinsan ko? Kasi pinauna ko na siya Saan si JM? Ito na yung motor, dumating na. Wala pa pala si JM dito. Nauna pa tayo. Baka naligaw yun. Asan? Humbira ka. Akala ko nauna ka na. Ba't nauna pa kami? Yun siya yung kukuha ng motor. Ikaw yung kukuha ng motor, diba? Mag-hi ka sa vlog natin. May vlog pala, sa vlog pala yan. Ito na yung motor guys, so dumating na. Pasok ka na. Ito na, dumating na. Ito na yun, this is it. Yung special edition. Ano yan? Pasok tayo. May motor pa pala dito sa taas guys, so marami pa pala silang stock dito sa taas. Ayun, ito si JM. So hanggang second floor pala to. Dami dito. Yan. So magpi-fill up na lang siya dyan. Dahil pa palang unit dito no. Ako yung kachat nyo. Siya yung kukuha namin. Dami lang stock dito guys. So sa may second floor to Paano inaangkat yung motor dito? Dami. Pero pa sa loob. Dami. Pero yung motor niya doon sa baba, yung pinakita natin pula kanina. So mag-fill up na lang siya ng mga pipirmahan dyan. Then release na natin yung unit. Let's go. Pirma pa Tira yan. Dito po sa Rizal AutoZone Incorporation para Pitas Makati. Papirma na lang ito sir. Yun hawak na isang susi. Yun dalawang susi Hirang ngiting ano yan ngiting magbabagyo agad bukas i-release na may explain na lang. Tutok lang natin sa exclamation. Yun Antayin lang natin matapos yung animation bago natin start. Kulang natin yung left lever. Push natin ito. Normal vibrations is bago yung motor natin. Mababahin lang natin muna yung minor bago natin siya paandarin lagi. So cold start lang tayo sa ngayon. Sa kanan po. Meron? Brake light po. Yun Honda Click 125 Special Edition. Meron na rin yung charging port dito sir. Nakasakay kaso at dilim tara pagkasama natin yan. Sakay ka na dun. Ha? Tapos na. Shell tayo, Scani. Shell. Yun nakalabas na natin tong Honda Click 125 Special Edition. Ito yung pinakabago ng Honda Click ngayon. Itong Special Edition nila. Maambun-ambun pa nga guys. So dyan lang tayo sa Shell saglit. Papagasan natin to. Papul tank na natin to para yun
Hey, bira, ang liit ng motor. Di ako sanay. Ang liit ng motor guys, di ako sanay. Ang liit. Oo, yan, ganyan. Ganyan yung itsura nun, yung puti na yan. Full tank po yan, leaded, regular. Umabot na ng 4.7 yung liters ng gasolina. Nilagyan na kasi ito ng Honda ng 1 liter eh. So 4.8 plus 1 liter. Hindi, ang taas pala. O baka hindi 1 liter yung nilagay nila, no? Kasi umabot na ng 5 liters halos eh. Yan, okay na yan kuya. Grabe naman, matapon na. Hindi ba tumapon? Hindi naman. Ayun, buti hindi. So 4.9 yung full tank natin. Eh dun sa binabasang ano kanina, naglagay daw sila ng ano, ng 1 liter. So ang lalabas 5.9, no? Pero sigurado ako hindi 1 liter yon yung nilagay nilang gasolina. Hindi ako naniniwalang 1 liter yung nilagay kasi 4.9 na dito lumabas eh. Ayun, 4.9. Yan, maambon-ambon guys. Siguro kung i-review natin to bukas na lang, na para maliwanag din, nakita niyo yung mga ano. So yun, diretso na lang din kami muna doon sa may Tagaytay, sa favorite namin kainan. Sana hindi lumakas yung ulan masyado. Yun guys, no? Nung kinuha kasi natin to nung gabi, umulan, kaya hindi na natin to na test drive at na review. So ngayon, maganda yung panahon. Test drive natin to. Ito yung bago ng Honda Click, yung special edition nila sa version 3. May tatlong kulay kasi to, yung gray, yung white, blue, tapos etong bukod tangi na matte color nila, yung matte fiery metallic, matte fiery red metallic, yung bukod tanging matte color nila. Yung specifications niya, eto, makikita yung sa screens nyo. Ang Honda Click 125 Special Edition version na may 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, liquid cooled na po yan. 125cc displacement with a maximum power of 11 horsepower at 8,500 RPM and a maximum torque of 10.8 Newton meters of torque at 5,000 RPM. Size ng gulong sa unahan, 90 by 80 by 14. Sa likod naman, 100 by 80 by 14. Combi brake na din to. So pag press natin yung left lever, merong 70% na brake sa likod at 30% nakagat ng brake sa harap. Disc brake sa harapan, drum brake naman sa likod na gulong. Seat height ng motor, merong 769mm. Goods na ito para sa ating mga Pilipino na meron lamang average height 5 feet 4 inches. Timbang ng motor, meron itong bigat na 112 kilograms. Fuel tank capacity naman, merong 5.5 liters na laki ng tangke si Honda Click. At kiniklaim ni Honda na 50.3 kilometers per liter ang kanilang fuel consumption. Malalaman din natin sa ride natin ngayong araw kung ilan nga ba ang actual na fuel consumption ni Honda Click sa ating biyahe ngayon. Let's see. So today, iti-test ride natin to. Malalaman na rin natin yung ano niya, no, yung fuel consumption kasi magpapa full tank tayo ngayon dito at titingnan natin kung ilang liters yung mababawas niya sa 100 kilometers. So yung gagawin nating method is yung full tank method. Tatakbo tayo 100 kilometers and then babalik din ulit tayo dito sa may Shell sa Lawag. After 100 kilometers, then ipapa-full tank ulit natin. Tingnan natin kung ilang fuel consumption yung mare-record natin. So, let's go. Ayan o, full tank na. Yes, na-reset na natin yung trip. Eh, wala kasing unleaded dun sa isang Shell, kaya dito tayo sa isang Shell pumunta para malayo-layo na rin yung ma-accumulate nating kilometers. So, let's go. So, siguro kung bubuno tayo ng 100 kilometers, siguro punta tayo ng Tagaytay siguro. Para kung sakali mang balikan, actually hindi nga abot ng 100 yung Tagaytay eh. Parang mga ano lang yun eh. 60 kilometers, 70. Bahala na, ikot-ikot na lang tayo para makaabot tayo. Takbuhang chill ride lang tayo, mga 60-70 kph.
break-in period pa lang naman. Wala pa nga tong papel pero allowed na tayo namang bumiyahe ng 7 days. Huwag lang tayo matsyempohan ng mga LTO at HPG. Pero kung checkpoint police, yan. Minsan nga, sa Cavite sa amin, ang hinahanap lang dito lisensya. Hindi naman hinahanap yung papel ng motor. Ang nagustuhan ko dito sa Click, no, ang tahimik ng makina niya. Sa mga 125cc na nahawakan ko, ito yung napakatahimik na makina, itong Honda Click. Parang ang smooth niya dalhin. Napakatahimik ng napaka-silent ng makina niya. Ang umambon ng malakas. Mamaya na lang natin siguro ituloy konti pag talagang totally stop na yung yung ambon-ambon. Medyo bintu-bintu na yung ulan. Tara, tuloy na natin yung ating biyahe. At masarap yung ganito kasi malilim, di mainit. So itong gagawin nating ruta ng 100 kilometers para malaman natin kung gaano katipid tong Click. Same lang ito nung ginawa kong ruta dun sa Bergman. So umakyat din ako ng Tagaytay, then bumaba at nagpagas din dito. So same na same. Yung na-reach ng Bergman ko nun ata 68 kilometers per liter. So almost 70 kilometers per liter na. So tingnan natin tong Click. Gawin lang din natin yung takbuhan natin na 60 average, 50 to 60 average yung takbuhan natin. Let's go. Pagdating sa riding position, no, parang nakayuko ako dito ng medyo konti lang. Parang kuba yung position ko. Depende pa rin sa pwede naman kayong yan, i-straight nyo pa yung katawan nyo. Yun nga lang, wala tong extended footboard. So ang foot position ng paa nyo, ganyan lang. O kaya naman ilalagay nyo dito sa may foot peg ng angkas. Yun ang foot position na pwede nyo magawa. So pag ngalay na kayo sa ganito, ngalay na kayo, yan, pwede nyo nang ilagay dito. Yan, sa foot peg ng angkas. Pero pag may angkas ka, syempre hindi mo magagawa yun kasi aapakan ng angkas yun eh. Isa pa palang paraan para medyo ma-stretch mo yung paa mo, i-atras mo yung upo mo. Yan, ganyan. Medyo, kaso ka na, parang sporty look ka na ito pag ganito. Nakayuko na kasi i-atras mo nga yung upo mo eh. Yan, para ma-stretch lang konti yung legs mo. Pero mas nare-relax ako pag ganito guys. Nakaapak ako sa foot peg ng angkas. Yan, parang okay siya. Kesa yung andito lang sa may gulay board yung paa mo. Speaking of gulay board, yan, syempre may gulay board na to. Yung battery niya andun din, nasa may gulay board. Yung battery location nitong Honda Click andyan. Hello, Bergman. Grabe naman yung number ng plate number ni sir, 666. Napakasama naman ng plate number mo sir. Tapos Jan 316. Ito 666 pero Jan 316 na nakalagay. O diba? Medyo maginoo pero medyo bastos. Parang ganoon eh. D666SC. Tapos may Jan 316 naman. Huwag naman kayo mag-alala. Naman si kuya, religious. Hindi naman niya kasalanan yan eh. Si LTO ang nag-decide ng kanyang plate number. Diba? Ambon-ambon na naman. Sana wag bumuhos ng malakas. Kung bubuhos ng malakas, kawawa naman ako. Sa Aguinaldo Highway, dire-diretso lang to, paakyat ng Tagaytay. So obserbahan ko rin yung pakiramdam ko mamaya kung kamusta naman siya pag mga long rides na yun tinitira nitong Click. Kung sasakit ba yung puwita natin. Normally ganun, di ba? Pag sobrang tagal na ng biyahe, ang number 1 sumasakit yan, yung balikat at yung puwet. Yan, sumasakit yan pag sobrang tagal. Kaya tinan natin, obserbahan natin yung ating katawan mamaya pag naka 100 km tayo. Pero lumalakas-lakas yung ambon. Pero lang siya yung maliliit, sobrang liit. Yung parang hamog lang, parang ganon. Hindi pa naman siya yung nakakabasa talaga. Yan, tuloy lang natin. Medyo malamig-lamig na dito sa may part ng silang, makulimlim kasi. Tsaka malamig ngayong season because it's February. At may schedule tayo ng Sagada ngayong February din. May schedule tayo ng Sagada 4 days yon. Depende sa mga kasama. Kung gusto mas matagal, edi 5 days. Hanggang Buskalan yon, hanggang kay Apuangod, then Atok, then uwi. Hindi na magbabagyo kasi sawang-sawa na sa Baguio yung mga kasama ko. Damig na rito. Abangan nyo rin sa vlog tong Honda Click
Dadalihin natin to ng Baguio. Kakayanin ba na itong Honda Click ang 1 full tank mula Manila hanggang Baguio? Diyan tayo magkakaalaman. Yung Bergman natin nakapasa, no? Manila to Baguio, umabot siya ng Baguio ng 1 full tank. At yung NMAX, no? Cavite on, starting from Cavite, nakakit ng Baguio, may natira pang 1 bar dun sa NMAX. 2 bar ata, mga 1 bar natira sa NMAX. Etong Click, tingnan natin, aabot ba to? Kakayanin ba nito ang Manila hanggang Baguio ng isang full tank lang? Malalaman natin yan. Bangan nyo guys. Siguro pag lumabas na yung papel nitong Click, yun ang una natin gagawin dito sa Click. Iaakit natin to ng Baguio, tapos tingnan natin kung kakayanin ba niya yung isang full tank lang. Let's see. Lamig na. Grabe, lamig dito. Kulimlim, malakas yung ulan ah. Ayun o, mukhang galit na galit yung ulap. Magdaan na lang tayo muna dun, magchachampurado tayo, o kaya magha-hot chocolate tayo dun sa favorite kong champuraduhan. So far, sa 32 kilometers na nating takbo, sabi lang dito, nag-a-average siya ng 46.2 kpl. Ang baba ng basa, no? Medyo ahon kasi to, pero same route lang din to nung ginawa ng Bergman natin. Dito rin tayo umakyat tayo ng Tagaytay. Kung babalikan niyo yung video natin na yun, umakyat tayo ng Tagaytay and then bumaba lang din tayo. So eto, tinan natin, baka matataas pa to mamaya pag pababa na tayo. Tataas pa yung fuel consumption. Uulitin ko, ang na-reach ng Bergman natin on that time is 68 kilometers per liter. Etong binabasa ngayon ng Honda Click, tol, paakit pa lang naman to. Mas tataas pa yung KPL nito mamaya pag sinama na natin yung pababa from Tagaytay to Dasma. So para hindi tayo sabihan na kaya lang naman mataas yung KPL niya kasi puro patag yung dinaanan nyo eh. Kaya ito na yung ginagawa nating route. Yung ginawa ng route ng Bergman natin, umahon muna tayo ng Tagaytay at bumaba rin. So para hindi tayo sabihan na kaya mo lang napapataas yung KPL kasi puro patag yung dinadaanan mo eh. So ito, ahon tong Tagaytay, meron 600 meters elevation above sea level tong Tagaytay. So ahon to mula Imus, Dasma hanggang paakyat Tagaytay, ahon to. Kaya hindi tayo pwedeng pulaan na kaya lang namang na-reach yung ganyang KPL kasi patag, no? Ahon tong Tagaytay guys, hindi to patag. Sa mga nakakaakyat ng Tagaytay yan. Kaya nga malamig kasi nga mataas yung lugar. So tingnan natin mamaya, hindi pa right time para i-judge natin na 46.3 kpl lang siya. So, welcome dito sa Tagaytay. Parang Baguio dito ah. Ngayon, malamig kasi kagabi. Yan, dito lang yun. Yan, sa may Hillcrest Plaza. Yan, dito. Ayan at mahamog, walang view guys. Sobrang kapal ng hamog. Ang lamig. Ayun oh, walang view. Sobrang mahamog. Wow. Wow. Abot dito yung ambon ah. Tara, order na tayo. Guys, dumating na yung order natin at nag-clear na din yung ating view. Ganda, diba? Wow. Nag-clear na. Huminto na rin yung huminto na yung mga ambon-ambon. Kainit na tayo. Let's go. A few moments later. Alis na tayo. Giniginaw tuloy ako lalo. Uy, lakbay ni LA sticker. Ganda niyan guys. Hologram na yan. May rainbow reflect na yan. Ang lamig. Mas malamig to ngayon kasi pababa. Let's go. Yan, so baba na tayo ng Dasma. May ambon-ambon pa naman konti pero wala na. Halos tumila na rin naman. Wow. Ayan na yung fog guys. So papalapit na yung fog. Napakalamig ngayon dito sa Tagaytay. Kalimutan ko yung gloves ko. Nandun nakapatong sa ano ko eh. May ambon-ambon pa rin.
Pero hindi naman na malakas. Konti na lang. Okay, so kung papansin niyo tumataas na yung KPL natin. Halos mag 50 KPL na siya. 48.7 na siya ngayon eh. So tingnan pa natin mamaya pag makarating tayo sa Dasma. Hindi ko alam kung saan natin bubunuin yung 100 kilometers. So far nakakaano pa lang tayo siguro 50 plus kilometers. So kalahati pa lang. Ikot-ikot na lang tayo siguro sa Bermosa. Accumulate lang natin yung ano. Ayun, 51 kilometers pa lang nagagawa natin. So kalahati pa lang. Doon lang natin bunuin yung 100 km siguro sa Patag na. Yun guys, no, umuwi muna tayo saglit kasi basang-basa tayo sa ulang kanina. Naligo lang ako kaya inaabot na tayo ng gabi. So 14 kilometers na lang para maka 100 km tayo. Dali na lang yan, bubunuin ko lang yun dito sa may orchard. $99.9. Ayan na, dito tayo sa gasolinahan. Round up nyo na lang yan, 100 na din yan. Let's go. So dyan guys, no, nakagamit tayo ng 1.9 liters doon sa 100 kilometers na tinakbo natin kanina. So 1.9 liters, divide natin ngayon doon sa 100 kilometers natin. So 100 kilometers divided by 1.9. So ito yung resulta. 50.7 kpl. So mga 51 kpl. So tama yung claim ni Honda Click na nasa 50 kpl ang kanilang fuel consumption. So yun guys, no, 50 to 52 kilometers per liter yung ating na-record na fuel consumption sa 100 kilometers na tinakbo nitong Honda Click ngayong araw. Oh my god, hanap na tayo ng silong. Di tayo ng silong siguro. Grabe guys, oh, biglang buhos ang ulan eh. Patapos na yung ride ko eh. Biglang bumuhos ang ulan. Tayo nating tumila. Pag tumila na yan, let's go na. Oh, Honda Click natin, basang-basa.